So, good day ulit sa ating mga nag-electronics dyan. Electronics prototyping in specific. Kasi pag sinabi natin electronics, medyo maraming branches yon. Meron kasing mga electronics repair and etc. So, ang channel na ito is mostly for electronics prototyping. So, kung gagawa kayo ng system, so, marami kayong makikitang video dito na pwede nating gamitin sa ating mga prototypes. Since ang mga prototypes naman yan yung parang mga first versions ng ating mga actual product. So, para maka-actual product tayo, kailangan nating i-prototype. So, for this video, continuation ito nung ating counter, yung may countdown yung ating system using the coin slot. And for this video, since wala akong makitang relay last time, so meron na ako dito nakitang relay module. So, okay naman itong gamitin. Pero kung may actual kayong paggagamitan ng system nyo, I suggest na ang gamitin yung relay module ay yung may optocoupler. So, like this one. Yan. So, makikita nyo yan sa aming Shopee page sa LXHub. So, itong relay kasing ito ay galing ito dun sa mga advanced kit na Arduino natin na makikita nyo rin sa aming shop. So, yan. Okay. So, sa mga gusto mag-prototype, it's a good kit na pwede kayong maggawa ng iba't ibang system. Kung kayo ay beginner sa electronics, meron tayong mga video tutorials kung paano gamitin ng H sensors at saka mga electronic items na nasa kit na yon. So, please like and subscribe lang sa aming YouTube channel since itong YouTube channel na ito is mainly for beginners na nagpro-prototypes para may start up yung kanilang prototyping journey. So, for this tutorial, meron tayong relay na 5 volts. So, meron din tayong connector dito. Meron tayong S, yung plus at saka minus. So, yung S, yung signal natin, kakailanganin lang natin ng female to male na connector. So, connect lang natin yung S positive at saka negative papunta dun sa ating breadboard at Arduino Uno. So, wala akong binabago pa dito sa ating last project. Dadagdagan lang natin na relay module. So, pag dinagdagan natin na relay module, medyo may idadagdag din tayo sa program na ginamit natin sa project na ito. So, i-connect na natin. So, connect na natin ang positive at negative dun sa ating breadboard. Since ang relay naman ito ay 5 volts. So, bakit sinasuggest ko na may optocoupler yung relay na gagamitin nyo kapag yung gagamitin nyo talaga na sa labas. So, halimbawa yung mga car wash. Kasi kapag nag-on ka via relay, medyo may spike yun, voltage spike o kaya noise na pwedeng maka-apekto sa ating Arduino Uno. So, kailangan nyo ng konting filtering since yung may optocoupler, hindi siya direktang
nasa system para naka-isolate yung kanyang normally open, common at normally close sa ating system. Medyo nababawasan yung level of noise na nasasagap ng ating microcontroller. So, yung ating signal, i-connect natin, saan ba? 12 ang ating switch. So, sa 11 natin ikabit. Pin 11. So, ang gagawin natin, edit lang natin ng konti ang ating code. Kung mapapansin nyo, ito yung code natin last time. So, meron na ditong countdown at saka meron tayong buzzer kapag natatapos. So, ang gagawin natin is dadagdagan lang natin ng para sa relay. So, para madagdagan natin, initialize natin ang ating relay. So, relay natin nakakonect sa pin 11. So, since relay is an output, so, iseset natin siya as output using the pin mode na line. Tama to, pin mode output. Tapos, ang baguhin lang natin dito ay yung buzzer. Yung relay. So, ang relay na ito ay inverted. Inverted nga ba? So, para matesting, test natin ng may power. So, para malaman kung inverted, titingnan lang natin dito. Kapag ground nakaano kasi sa kanyang signal, mag-on dapat. So, itong relay na ito ay hindi siya inverted. So, kasi kapag nagsisignal ako ng positive 5 volts, saka siya nag-on. Pag ground ng aking kinonect ko sa ground, hindi siya nag-on. Pero pag sa positive natin i-connect yung signal, positive 5 volts, so nag-on siya. So, conclusion is, hindi inverted ang relay na ito. Kumpara dun sa ating mga opto-isolator na relay modules, inverted kasi ang mga yun. Nag-on siya kapag nakakonect sa ground yung signal at naka-off siya kapag 5 volts ang input natin. So, since hindi inverted ang ating relay, mag-initialize tayo dito na digital write relay low. So, initially, naka-off yung relay natin. So, kailan ba lang natin i-on yung relay? Kapag pindot na natin yung button natin. So, ang gagawin natin dito, digital write, high naman. Since i-on natin yung relay. So, kailan natin papatayin yung relay? Kapag naubos na yung ating time remaining. So, dito natin ilagay. Kapag katabi ng pag-on ng buzzer. So, yun lang ang ating gagawin sa ating code. So, pwede na natin i-upload yung code natin dito. Then, sunod nating gawin ay is itatry na natin yung ating system. So, para ma-upload natin, so, dapat ang board yung Arduino Uno and yung port niya. So, sa akin, COM11. Sa inyo, malamang iba. So, upload natin ang code. Okay, so wait lang natin since nagko-compile pa yung ating sketch. So, sketch ang tawag nila kapag ginagamit natin yung Arduino IDE. So, habang nag-upload, ang connection nyo lang naman dito sa ating relay, kung makikita nyo dito,
meron siya ditong normally open, common, at saka normally close. So, kung gusto niyo kapag nag-on ng relay ay i-connect yung kung ano man nakasupply dito, ang gagamitin nyo ay yung normally open at saka yung common para mag-turn on kung ano man ang ibebend nyo. So, marami tayong vending machines dyan. Meron nga nagbe-bend dyan ng tubig. So, pwede itong magamit. So, ang kinoconnect nila dito yung pump ng water na reservoir para makapag-dispense ng tubig. So, siguro gawa natin ng video yan sa mga susunod na araw para makita natin ang application ng simple na system natin ito. So, na-upload na. So, i-close na muna natin tong screen natin. So, yan. So, maghulog tayo ng piso. So, sa piso, meron tayong 5 seconds. So, pwede naman nating i-edit itong time na ito sa ating code. So, kapag pinindot ko itong button natin, dapat magte-turn on itong ating relay. Then, kapag naubos itong time natin, mamamatay dapat ang relay. So, pindutin natin. Okay. Nag-on. Pag time's up, mamamatay yung ating relay. So, try pa natin na isa pa. Tapos, pindutin natin. So, naka-on na yung ating relay. So, kung bendo ang paggagamitan, nagdi-dispense na ito ng kung ano mang ating i-dispense. So, okay. So, sana may natutunan uli kayo sa video ito. Ma-apply nyo yung, magawa nyo yung inyong mga prototypes. And, okay, patay. Mapag-develop tayo ng mga ating mga products gamit ang basic prototyping. So, ito naman prototyping ay minsan ay trial and error din. So, kung hindi nyo mapagana sa ilan mang try, baka kailangan nyo lang itulog, then paggising nyo, banat na ulit tayo. So, hanggang gumana ang ating mga system. So, good luck sa inyo may mga prototypes na hindi mapagana. Mapapagana nyo rin yan. So, sipag at tiyaga lang. So, that's it muna. Bye-bye.